Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa event nyo, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hanggang ngayon, nagninegosyo pa rin. Nag-start ako 2015 mga kanegosyo. At kung nagninegosyo, kung gusto mo or kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo or kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugi ng sari-sari store mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one pa rin nun. Sunod ko namang naluging negosyo, barbecuehan. Sa barbecuehan mga kanegosyo, wala pa rin palang focus in one to. Kasi ang dami kong tinda. Pag sinabing focus in one, kung barbecue lang, wala nang tenga yan, wala nang isa, wala nang wala nang bito, wala nang bulaklak, wala nang balon-balunan. Pork barbecue lang. Ganun ang ibig sabihin. Ganun ang ibig kong sabihin sa focus in one mga kanegosyo. May naghahanap ng tenga, may naghahanap ng isaw. Di yun yung tinda mo. Puro tenga, puro isaw. Walang pork barbecue, wala nang tenga. Yun lang. Doon mga kanegosyo, mas hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung nakapag-focus in one ka lang. And eventually, yung barbecuean ko na yon mga kanegosyo, nalugi. So, hindi ko na monitor yung maayos yung cash flow, yung inventory ko, kasi ang dami kong tinda. And yun. May magsasabi dyan, meron naman kaming kilala na maraming tinda, pero kumikita pa rin. Nakikita nyo ba yung accounting niya mga kanegosyo? Talaga bang, oo, matagal lang siya dyan. Pero tingin nyo ba or nakikita or nababasa nyo ba mismo yung profit niya, kung magkano yung kinikita niya, magkano ginagastos nung may-ari na yon? Talaga bang lahat doon na isulat nung may-ari doon? Kung hindi mga kanegosyo, wag mo munang sabihin na kumikita porket matagal na siya doon. Kasi mga kanegosyo, kung nakapag-focus in one lang yan, yung pork barbecue niya mga kanegosyo, pwede niyang applyan ng distribution yan eh. Pwede pa nga siya mag-supply sa mga hotel or sa mga fast food chain. Kasi pork lang, doon pa rin siya nagsimula sa focus in one, pork barbecue lang. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka magnegosyo, huwag kang malito sa focus in one. Kung malugi ka man ngayon, edi lugi ka, bawi uli bukas, pero huwag kang magdadagdag ng produkto. Kung kumikita ka naman na ngayon, i-scale up mo na yan sa level 2. Huwag kang mag-isip kung anong idadagdag na produkto, kasi eventually malulugi ka rin. Iyan yung mga dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyante. Nawawalan sa disiplina. Disiplina kapag nalulugi yung negosyo, disiplina kapag kumikita na yung negosyo. Imagine to mga kanegosyo. Although ngayon may mga tinda na silang bake, pero nagsimula ang Angel's Pizza. Pizza lang talaga tinda nila mga kanegosyo. Iba't ibang variety lang ng flavor. Iba't ibang variety lang. Iba't ibang flavor lang. Focus in one lang sila mga kanegosyo. At eventually, in-scale up ng may-ari ng Angel's Pizza sa level 2.
franchising business model. Mas doon kumita yung may-ari ng pizza, hindi mismo sa pagbebenta ng pizza. Mas kumita siya sa bayad sa kanya sa franchising fee. Kasi kumita man o malugi yung magpa-franchise sa kanya, may kita na siya sa franchising fee. Imagine niyo mga kanegosyo, magkano franchising fee niyan? Milyon. Ilang Angel's Pizza meron sa Pilipinas? Hindi na kumikita yung may-ari sa pagbebenta mismo literal ng pizza. Kumikita na siya doon nung in-scale up niya sa level 2 yan. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pa lang, focus in 1, scale up sa level 2, hanapin ang community ng mayaman. Community muna ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yan. Applyan ng franchising, distribution, licensing, manpower, software. Nasa ibang video ko mga kanegosyo yung paliwanag ng business 2 level 2 business model. At ngayon mga kanegosyo, meron pang-apat. Kailangan na natin gumawa ng original content kung nagninegosyo tayo. Dahil ito na ang labanan ngayong 2025. Kung hindi ka gumagawa ng original content mga kanegosyo, mawawala ka sa eksena. Sino ba yung mga nagtitrending ngayon na pagkain, kainan? Karamihan mga gumagawa ng original content. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, like mo na rin to, comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle sa buhay, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin, ingat tayong lahat. Peace.